upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito, na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak, sabi ni Paul, sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Verse 10, last verse. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, akong ay malakas. Ang Panginoon ang magpala sa inyong salita. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong magabay, panguna sa pag-aaral ng iyong salita, maging maliwanag sa amin sa pagitan ng iyong Santong Espiritu, sa aming dakilang guro, at yung hindi, Panginoon, ikaw magbibigay sa amin ng lakas upang ang iyong makapangyarihang salita, mayamang salita mo, ang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw ng buhay. Sa iyo po natin pinagkakatiwalaan lahat ng ito, ikaw may taas, ang iyong pangalan ang maparangalan. Sa natatayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Floyd Weather. Kilala niyo po ba si Floyd Weather? Andiyan si Kuya. Nagarista. Kilala niya yan. Tama po ba? Floyd Weather. Yes, si Nanay Sen. Kilala niya yan sa US. Si Floyd Weather, one of the most undisputed. In fact, until this time, siya ay undefeated. Wala pong tumatalo sa kanya. At hinahangaan siya in the past, pero ngayon medyo nagsasubside na yung maraming paghanga sa kanya. Alam nyo, because of one reason. Because meron siyang kinakaharap na isang malaking challenge sa buhay niya. Na tila hanggang ngayon dala-dala niya, bagamat sila'y naglaban na, minsan siyang tinanong, sino ang pinakamatinding contender ko? Nung una ayaw niyang aminin, pero later on umaamin na siya na ang pinakamatinding challenge sa kanya, sa kanyang career. In fact, may mga reporter na medyo pag-uusapan yung challenger na to, yung contender, parang parang ilag siya, parang iwas siya sa mga interview. In fact, kahit ngayon, ganun pa rin yung attitude niya. Malahil alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Walang iba kundi ang ating kababayan, si Manny Pacquiao. Malaking tinik sa kanya until now, kasi kahit nung huli nilang laban, parang tila alam na maraming tao hindi talaga siyang nanalo kasi tumatakbo siya, di ba? Magaling siyang runner. Hindi talaga siya nakipagsabayan kay Manny Pacquiao. So hanggang ngayon, malaking hamon sa kanya. At from time to time, isa sa mga iniiwasan niya marahil sa kanyang career. Minsan kahit nga mapag-usapan si Pacquiao, matanong sa kanya, even yung chances na baka muli silang magtapat. Isang malaking hamon at malaking tinik para kay Floyd Mayweather. So, marahil tatanungin nyo, Pastor, mag-discuss pa tayo ngayon about boxing. Alam nyo po, may malaking challenge po ngayon sa Christianity. From the start pa lang in the ancient times, and lalo na siguro sa modern times natin, lalo na nung pumasok yung 16th, yung 17th century, malaking hamon. At lalo na habang tumatagal daw ang panahon, may malaking hamon nananatiling parang pinatinig sa atin, malaking question mark. In fact, may mga kaibigan ako na dahil sa usaping ito, ay medyo parang nanlamig sila sa Panginoon. Yung paghahamon ngayon ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos at pagsasabi na, kung may Diyos, bakit merong paghihirap? Kung may Diyos, bakit merong sakit? Kung may Diyos, bakit puno tayo ng mga kasalanan at mga krimen sa ating lipunan? Meron akong kaibigan, dating nag-mentor sa akin, medyo kinalungkot ko konti. Minsan ko siya nakasabay. Matagal na po doon sa isang sasakyan. Nung sinabi niya sa akin, dahil nag-aaral siya sa UP, na later on, sabi niya, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Ang basic reason is because of the problem of evil. Isang malaking tinik. In fact, maraming Kristiyano ngayon, pag ito rin ang tinatanong kayo, kung kayo tatanungin, paano nyo kaya sasagutin itong mga taong to? Hindi lang naniniwala sa Diyos. Isang kahit tayo, merong some part of our lives. Kaya sabi ko, kahit sa atin challenge ngayon, we have the pandemic, di ba? Nung pumasok yung pandemic na yan, isang malaking tanong din, isa nagiging pagdududa, panghihina sa ibang Kristiyano. Nasaan ang Diyos? Bakit inaalaw niya yung mga ganitong sitwasyon? Paano niyo po sasagutin? Nga po, anyone? Para hindi tayo masyadong formal.
Kung may lumapit sa inyo sabihin, if there is God, why there is suffering? Why there is pain? Why there is sickness? Diba? Kung merong Diyos, bakit may paghihirap? Bakit may kasalanan? Bakit merong pandemya? Paano po natin sila sasagutin? Medyo ano po to, mahirap. In fact, sa philosophy, malaking question mark din po. Paano po? Sige po, isa lang. Mag-entertain ako ng isa. Sige po, anyone. Sa akin, these trials and struggles na dumadating sa atin, I believe it's not God who's doing this, but God allows it for us to be strong and to be more godly. So, kasi yung mga dumadating na ganyan, talagang minsan may takot tayo, pero kung tayo magpapatuloy doon, that's my point. Trials ay pinapayagan sa atin ng Panginoon para tayo ay lumakas at mapalapit sa Kanya. That's mine. Because I've been through with that. Thank you po, Nanay Sen, sa magandang sagot. Ano po? So, in fact, kung tutugtungan ko yung tanong ay ganito eh. Ang sabi pa ng mga philosopher ay ganito. Sabi niya, o sige, maniwala na tayo na may Diyos. Pero tila ang Diyos na pinaniniwalaan natin dahil sa karanasan natin ngayon at even in the past, ay para nagpapatunay kung may Diyos man. And Diyos na to ay hindi talaga mahabagin Diyos. Hindi mabuting Diyos. Kasi pinayagan niya lahat ng to. O kaya hindi siya makapangyarihang Diyos. Kaya hindi niya mapigilan ang lahat ng ito. Kaya tatlong big question mark dyan. Dalawa. Sorry, sabi ko tatlo. Sabi ko, no? Dalawa. Number one, about the existence ng Diyos. Kung may Diyos, bakit ang naranasan to? Okay? Pangalawa, sige tanggapin natin na mayroong Diyos. Pero tila ang Diyos na to ay hindi makapangyarihan at hindi mahabatin. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit inaalaw ng Panginoon? At paano ba natin sasagutin? Tila susubukan natin ngayon tanggalin ang pilit na ito at sagutin. Marahil sa atin din may mga ganyan tendency tayo, di ba? Si Paul sa ating text, tila nagtanong din, di ba? Parang sabi niya, nagtanong ako sa Panginoon. In fact, sabi ng teksto natin sa 2 Corinthians chapter 12, 3 times siya, inas niya sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Bakit inalaw ito? Pag-igaan yung katalata, marami siyang ginamit na salita, referring to evil or suffering. Pagdurusa, sakuna, lalo na dun sa verse 10. Napansin niyo po ba yun? Sabi niya, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan. Ano po? Medyo awkward ito eh. Sabi niya, nasisiyahan ako sa mga kahinaan. Doon, walang larawan. Pangalawa, maglait. Pangatlo, kahirapan. Pang-apat, pag-uus. Tapos panglima, sakuna. Ano? Pero siya, binigyan din niya doon sa unang talata, ang sabi niya, ay merong tinik. At sabi sa English sa mga Bible scholar, turn in the flesh. Bagamat mahirap po explore natin ngayon, ano po, para isa-isahin natin yung mga mahalagang talata, ay marami kasing mga iba't ibang teorya. Sabi, yan daw ay sakit sa mata ni Paul na mula pa noon ay hindi na nawala. No? Maybe yan ay isang pag-ugali na meron si Paul o whatever. Pero maliwanag ito yung sabi ng talata. Pinaliwanag sa atin why there is an existence of evil. Bakit pinapayagan at bakit meron ang lahat ng ito? At yan ang pag-uusapan natin. Kaya tayo ngayon ay medyo magiging malalim. Pero subukan ko maging practical yung ating discussion sa gabi ito. Nakikita nyo na po ba yung slides ko? Yan. Sinimplihan ko lang po para... Wala eh. Ito lang. Yan. Medyo mabagal lang po siya. Meron na. Biblical answer on the existence of evil and suffering. Ano po? Pwede natin dagdagan yung sickness. Diba? Minsan, nagtatanong din ba tayo? Bakit ako ay ganito? Kuya Glenn, ano? Minsan, tama kay Kuya Glenn, yung mata natin, nagsasuffer tayo. Sakit. Tama ba? Ate Grace, minsan, medyo nag-iisip din tayo, bakit ganito? Ano po? Siguro pwede na natin idagdag, relationship, bakit ganito? May nararanasan tayo. Bakit financially, ganito din nararanasan natin. So, marami pong sagot po dyan ang Biblia, pero itignan natin ang dalawang mahalagang sagot ayon sa ating talata at sa pangkalahatan sa Biblia. Number one, meron ng tinatawag tayong upward purpose. Ano po? Merong pataas na layunin ng Diyos. Bakit pinapayagan niya ang lahat ng ito? Ano po? Ang tawag po dyan ay God's triumphatism. Ano po? Medyo malalim mo yung term na yan, pero sisikapin po natin unawain. Nasa sa ating second
point, o sa explanation, subtitle. Sabi diyan, to demonstrate His awesome power. Ulitin ko. God's triumphatism o yung upward purpose, why there is suffering, why there is evil. To demonstrate His awesome power. Upang ipakita, iparana sa atin kung gaano siya kamakapangyarihan. Kaya ang tawag po dyan ay God's triumphatism. Sabi nga ho ng isang quotation, a star shine brightly in the midst of darkness. Agree po ba kayo ron? Ang isa daw star mas lalong nag-iinging sa gitna ng isang lugar ng katiliman. Dito sa ating talata napansin niyo ba? Parang awkward po siya, parang a question mark. Nagmamalaki si Paul, pinagmamalaki na lahat. Kasi sabi ko ng talata, lalong nakikita yung kapangyarihan ng Diyos kapag naririyan ang lahat ng mga bagay. In fact, mahirap po natin i-distinguish. Ma-appreciate lang natin ang beauty when there is an other side. That's yung tinatawag natin antithesis. We can appreciate white if there is black. Tama po? Merong mga opposite things. And actually, sa philosophy, yan ang isa sa mga argumento na sinasabi na God allows all these things. Kasi through this, God can demonstrate His awesome power. Meron ako sa inyong isang kwento. Dati ko natakot ako. Alam mo, super kalan ako, naalala ko na ito. May dito, nagde-demo sila. Yung basic kong demo nila ay pupunta sila sa bahay ninyo. Tapos, sisilaban nila. Na-encounter nyo na po ba yun? Demo ko daw yun eh. Magbebenta sila ng mga host, ng mga gadget. Gagawin nila, papasok sila sa inyong bahay. Sige, demo lang ito. Minsan ginawa siya sa maraming tao. Alam niyo po, sinindihan yung kalan. Lumiya po. Okay? Lumiya. Lahat po na nag-witness ho doon ay natakot, nataranta, etc. Of course, winarningan na sila. Huwag kayong mag-ano. Lahat ng ito ay demonstration lang. Pero alam niyo, ginawa nung nagde-demo, the more na katatakutan, the more na mas grabe yung apoy, the more na gusto niya yun. Alam niyo kung bakit? Because at the end, may papakita siyang simple technique. Alam niyo po, yung simple technique niya, pinakita niya ron kung paano hawakan ng hose, paano gagawin, etc. Na at the end, ang nagdala talaga doon, alam niyo po kung ano? Yung sitwasyon na lahat ay kabahan, na lahat ay pagpanik, patatlihin, parang siya, parang siya naging hero, di ba? Imagine ho ninyo kung hindi niya ho ginawa yun at kinalok niya kagad ng produkto at sabihin, eto, effective po to. Itong klaseng host na to, hindi ko basta nabubutas, etc. At ito yung pwede yung gawin. I think medyo kukunti siguro bibiging. Po, in fact, natatanda ko that time, ang father ko yata isa sa natakot. May halong takot at pangamba. So the more exaggerated the situation, especially yung worst condition, the more mas makikita natin kung gaano ka galing yung tao na yon. In fact, yun ang sinasabi. Heroism usually comes when there is a great tragedy. Agree po ba kayo ron? Madalas, ang mga hero lumalabas kapag may mga ganyan na sakuna, kapag mayroong mga worst condition, sunog, o ano man yan. Kaya ang isa sa mga first reason why God allows the existence of evil and suffering is to demonstrate His power. Kaya si Paul, napapansin ninyo rito, parang nag-iba yung pananaw niya. Hindi niya actually question si God. Hindi niya sinabi, meron ba talagang Diyos? Bakit pinapayagan ito? Hindi. In fact, naging positive sa kanya ang ginamit na salita. Ako'y nagmamalaki, ako'y nagagalak sa kahinaan ko. Why? Ang sabi niya, because, alam natin yung verse na to, di ba? His grace is sufficient. Okay? In times of weakness, in times of our weakness. So that's the ultimate reason and purpose. Yung tinatawag nating upward purpose. God may allow all these things temporarily. Minsan, ang madalas niya nangyayari. Kung babalikan natin ang Bible, tama po ba? Ako, ang favorite ko nung nagsa-Sunday school, si Moses. Alam niyo kung bakit? Yeah. Kasi the more dramatic the situation, the more demonstration of God's power, lalo na nakita mo na, di ba, nung first time ko napanood yun, nag-aalala ako, pwede sana natin questionin eh. Sabihin natin, bakit lang hindi pinayagan ng Diyos na tanggalin sila yung mag-magic ang Diyos, alisin na agad sila bigla sa Egypt, di ba? Hindi. Inalaw ni God na makaranas
nakaranas sila ng sufferings, etc. Lahat ng ito. But ang pinaka-climax doon, yung great demonstration, yung power ni God, mahabol na, di ba? Imagine yung kung kayo nandoon sa sitwasyon na yon. Kaya yun yung moment na pwede natin sabihin, higit na pinakita ng Diyos yung kanyang power. How? Ang question mark, how? Through the existence of difficulties, through the existence of evil, through the existence of suffering. How can we prove that God is a healer if there is no sickness? How can we prove that God is a comforter if there is no sorrows? How can, tuloy na natin yun, di ba? Ang dami nun. At alam niyo, yan ang pinakamahirap na argumento ngayon. Alam niyo po ako as teacher ng philosophy. Dati, nahihirapan ako kung ano, pag pinagtanong sa akin, kung may Diyos, bakit merong kasamaan, bakit merong krimen, bakit lahat ng ito nag-exist? The basic answer is the upward purpose. God is always triumphant. Of course, ito ay continuous. Presently, nakikita natin from time to time, pinapademonstrate ni God yung power niya, pinapagaling tayo, etc. Okay? Pero merong ultimate demonstration of God's power. At yun yung sinasabi ng Bible, na at the end of all this, naalala ko na naman yung shinare ni Joseph, di ba? At the end of all these things, we know, ano po sabi ng Bible? At the end, all these things will end. The pain, the suffering, because, ang sabi nga ng Bible, when Christ comes, si Jesus, at sa panahon at sa oras na darating ng Panginoon, yun ang pinaka-ultimate demonstration of God's power. In fact, sabi ng Philippians, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ, sabi ng Book of Revelation, lahat ng authorities magsasabit sa Kanya. From every tribe, di ba? From every nation, lahat ng yan bukod sa Kanya. Di ba ganyan na nararanasan natin? Madalas, nagkakaroon tayo ng realisasyon kapag pinapayagan muna ng Diyos na tayo'y makaranas ng lahat ng ito. Pandemya, punta tayo sa pandemya. Di ba? Anong tinuturo sa atin? Isang sabihin ng Diyos sa atin, He is more powerful than us. He is more powerful than our government. Because all these powers, especially governmental and human power, have their own limitations. Tama po, lahat ng yan may limit. Minsan, ito nga sa talata natin, parang gustong sabihin sa atin, para ipakita ng Diyos na makapangyarihan siya. Pakikita ng Diyos yung ating limitasyon. Alam niyo po kung paano pinapakita ng Diyos limitasyon? Inaalaw niya lahat ng yan. Even ang accidents, di ba? Alam niyo po ba ang accidents? Yan daw ay God's intervention. Alam niyo po, yun ang term nila, God's intervention. Alam niyo ba yun, di ba? Pag merong program, nagkakaroon muna ng intervention ng Diyos. Alam niyo, sa buhay natin, ganyan din. Isa nakala natin, kalma lang tayo, maayos ang lahat, kasi magaling tayo, matalino tayo, etc. Then all of a sudden, minsan inaalaw ng God ang mga accidents. Sabi nila, that's somehow God's intervention. Gusto lang tayo munang isingin ng Diyos. Magkaroon ng intervention ng Diyos, sasabihin sa atin, hey, teka, mukhang iniisip mo, lahat ay ayos na, lahat ay maganda na. Hindi, di ba? Kaya nga si Peter, na-realize niya yun. So, akala niya everything is in a good condition to a point na inalaw ng Diyos. Diba ba? Kasama na nila si Jesus, pero hindi man lang nila sambahin. Pero alam nyo, inalaw ng Diyos na magkaroon ng great storm. Tama po? Pwede ba sabihin ni Jesus, sambahin niyo ako kasi Diyos ako, kasi makapangyarihan ako. Hindi. Minsan, nialaw ng Diyos para ma-realize nila, ito na yung sinasabi natin, why there is a storm, why there is an evil. Only after that, magkakaroon tayo ng great realization. In fact, sabi ng book of Matthew, nung sinasalaysay sa atin, I think sa Matthew chapter 14, only after the storm, all these disciples realize who Jesus is, kung sino si Jesus. Sino si Jesus? To a point that they worship Jesus. Tama? So, ang basic question natin, babalikan ko, why there is this problem of existence of evil. Para ba ang tanong natin, why merong storm? Bakit meron lahat ng ito? Ang simple reason, because this is God's ways of showing to us that He is more powerful than us. So that's the first thing. Secondly, ano po ang pangalawa? Dalawa lang po ang pwede ko. Kung ay mag-alala. Second, yung tinatawag natin God's purpose. I think, ito po ay tuntua ako nung tinitignan ko to at pinag-aaralan ko, ano. So hindi lang siya God's triumphalism. God is more powerful, that we have limitations. God wants us to realize ang kanyang power
yung kanyang provision, etc. Kundi madalas itong existence of evil and suffering is God's toolbox. Ito po ang tawag ko, God's toolbox. Alam niyo po kung bakit? Ang tawag ko rito ay inward purpose. Kanina upward purpose, pataas. Ito po naman ay medyo mas personal. Ang sabi ko dyan, to develop the attitude of His people. Tama po? Balikan natin yung teksto natin kanina. Napansin niyo po ba? Si Paul, in-emphasize niya hindi lang yung God's power, yung God's grace. Diba sabi niya, nagmamalaki ko. Para bang actually, ang gusto sabihin ng talata, may na-realize si Paul eh. Na-realize niya sa sarili niya, yes, ang Diyos talaga makapangyarihan. Paano niya na-realize? Because of his weaknesses, because of his problem. Pero secondly, hindi mo natin doon. Pag binasa niyo yung talata, ang sabi niya, tignan natin. Ano po sabi niya? Upang ako, sabi niya, ako'y lalo nasa na yun? Sa verse 7, sabi diyan, upang ako'y huwag magmalaki. Tama po ba? Hello, Desa, naka-on yung siya yata nagagaling yung sound. Pasensya na. Thank you. So, ang second purpose, why God allows all this evil, suffering, sickness, because ang tawag po rito, God's toolbox. Alam niyo po ba yon? Ako ho, alam niyo, ayan, alam siguro nakaraan, hindi ako magaling mga libot. Kaya nga, yung sidecar ko pag nasisira, hirap na hirap ako. Ano po? Alam niyo, pag sinabing toolbox, from time to time, we encounter problems. Diba ba? Difficulties. Mechanically, technically. Madalas, ang susi natin, kailangan meron tayong toolbox. Meron tayong doon, nandun yung ating mga equipment para every time na magkaroon ng problem, we can repair. Tama po? Alam niyo po ang stuttering, evil, sickness, and all these things, meron mo siyang inward purpose. Hindi lang siya upward purpose, kundi inward purpose. Ano po yun? God, sabi dyan, wants to develop the attitude of His people. Madalas ang gusto natin pag may evil, pag may suffering, gusto natin kagad relief. Tama po ba? Gusto natin makatakas tayo. In fact, most of our prayers is for relief. Gusto natin kagad, Lord, tanggalin mo tong sakit. Lord, tanggalin mo tong problema kong to. Pero alam niyo, kung pag-aaralan niyo ang Bible, katulad ng ating talata, hindi relief ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay reform. At ang reform na yon, madalas kung inaalaw ng Diyos lahat ng ito, ang gusto niya magkaroon ng magbabago sa buhay natin. Natatanong po ba natin yun? Every time na may problem tayo, hindi yung ang Diyos ang may kasalanan. Madalas alam nyo, lalo na when it comes to sin, tayo nasa natin yung pagkukulang. And God, from time to time, will allow all these things para gisingin tayo at sabihin sa atin, sa ating first point na mas makapangyarihan ang Diyos. Pero sa ating point, second point, ang sinasabi, may gustong baguhin ang Diyos sa atin. Tama po? In fact, sabi nila, kung gusto raw ng Diyos na maging loving tayo, iaalaw ng Diyos na maka-encounter tayo na pinaka-the most unlovable people. Diba? Tignan natin ang history. Alam niyo po ba, kahit sa Bible at sa secular history, karamihan ng mga taong naging dakila, great men, one of the common characteristic o common experience na meron sila, alam niyo po they encounter great difficulties. The greater the difficulties, the greater yung changes and reforms. Kaya nagiging great man sila, mga kapatid. Hindi dahil matalino sila, hindi dahil sa educational background nila, hindi dahil sa sa pamilya nila, hindi ho Karamihan ho dyan naging great because they encountered great trials, great persecution. Si Paul, sinabi po ito ni Paul, napansin po ba? Nasa end na po ng letter niya sa 2 Corinthians chapter 12. Isang chapter na lang, yung chapter 13. Tapos na po yung 1 Corinthians. 2 Corinthians na po ito. At alam niyo, pag binasa niyo ang buong Corinthians, dami niya sinasabing sufferings. And alam po natin, Paul is one of the great apostles. Pero alam niyo po, ba't naging great apostle siya? Pinagmamalaki niya yun. Sabi niya, higit ako nagmagal. Ang buhay ko na itaya ko. Kaya siya naging great apostle, hindi dahil ang dami niyang nasulat na sa Bible, kundi dahil sa dami ng difficulties na na-encounter niya. Kaya ngayon, pandemya tayo. Bigyan natin siya ng tumbok na aplikasyon sa ating buhay. Pandemya tayo. Alam niyo, iba-iba yung sitwasyon po natin. Marahil yung iba hinahamon sa atin na dapat
Diyos pabuhin. Dapat maging matipid tayo, maging masinop tayo sa paggastos natin. Diba? Marahil dahil sa pandemya, na-realize natin yung halaga ng ating paming-reform, maraming realization. Si Paul, yun ang nangyari sa kanya. Kaya tuwan-tuwa siya, sabi niya, nagagalak ako, di ba? Sa aking kahinaan, pero mo kahinaan niya, pinagmamalaki niya. Why? Because nakita niya, nagkaroon ng realization sa sarili niya. Because nakita niya ang purpose ni God, bakit pinayagan to. In fact, pagbabasahin verse 7, napaka-tindi ho ng salin. Sabi niya, isang tinik sa laman, isang sugo. Ito po sabi isang sugo ni Satanas. Naalala niyo po ba yan? Si Job, niya na ganyan ang sitwasyon ni Job. Sabi ng Bible, pinayagan ng Diyos na subukin si Job ni Satanas. Of course, ano ang purpose? Sabi ni God, pinagmamalaki niya. Hindi niya sinabi na, sige Satanas, subukin mo yan kasi mayaman yan. Subukin mo yan kasi gwapo yan, kasi gwapo ni Pastor Pulse yan. Hindi gano'n. Subukin mo yan kasi graduate yan ng Harvard. Diba? Subukin mo yan kasi ganito. Wala eh. Alam mo pinagmalaki ng Panginoon, ni Yahweh. Subukin mo yan because alam ko yung kanyang karta. Alam niyo, ganyan lang ang ginagawa. Sabi nga, sufferings and evil and all this even pandemia, two things lang ang pwede mag-result sa natin. Na sinasabi natin, it would make us bitter or it would make us better. Two things, madalas naririnig na natin. It would make us bitter or better. And of course, ang gusto lagi ni God, bilang tayo mga anak niya, gusto na lagi ng Panginoon is to make us better person. Yan ang hamon sa atin. Dalawang hamon about, babalikan ko lang yung introduction ko kanina. Kung minsan naglalaro sa inyong isipan, malaking hamon, malaking tanong sa atin ang pandemya, o minsan merong mga hindi kagad pinutugon na prayer sa atin ng Diyos. Minsan, pati yung sakit natin, yung ating ugnayan, yung ating trabaho, ano naman yung sitwasyon natin. Tignan natin sa dalawang aspeto. The upward purpose and the inward purpose. First, maybe kung isingin tayo ng Diyos at sabihin sa atin, mag-rely tayo sa Kanya. Baka meron ng moment sa trabaho natin, nakalimutan na natin ang Diyos at iniisip natin kaya natin na-active lahat ng to dahil sa atin. Kaya minsan, magkakaroon ng intervention, minsan magkakaroon ng difficulties. Okay? And second, marahil i-realize ka sa atin. Gustong baguhin sa atin. So yun lamang po, malaking hamon po sa bawat isa sa atin. The problem, the existence of evil and suffering. Something very, sabi ko nga, alam nyo, medyo philosophical siya, but alam nyo, kaya nga ako naniniwala nung nag-teacher ako ng philosophy. Every question, even the hardest question, hindi ho natin makikita ang answer from any secular books, but only in the Bible. The Bible is the main source, okay, about any difficult questions na pwedeng tanungin ng tao. Okay? So, pag na-encounter natin siya, whether sa personal natin experience o sa ibang tao magtanong sa atin, if there is God, why there is evil? The basic answer, a simple answer, because through this evil, through these sufferings, God can really demonstrate His awesome power, His glory. Okay? And secondly, because through this, God would really want to make us better person. So God bless you po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat ng hamon mo po sa amin, hamon ng alam namin na malaking tanong din sa amin, marahil may mga pagkakataon sa aming karanasan ngayon sa pandemya at sa pangkalahatan sa buong mundo. Muli, salamat sa iyong paalala sa amin. Na lahat ng ito ay pinapayagan mo at pinahihulutan mo sapagat meron kang masigit ng mahalagang layunin. Sa pamagitan ng lahat ng ito, ma-realize namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang pangangailangan namin sa iyo, ang aming limitasyon sa aming sarili. At pangalawa, marahil sa marami pagkakataon, gusto mong baguhin ang ilang mga partikular na bahagi ng aming buhay. Salamat sa pandemyang ito, tuturuan mo kami at tutulungan mo kami na malampasan namin ang lahat ng ito sapagkat alam namin, katulad ng aming na pag-aralan, ito ay plano mo at itinakda mo para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin, lalo na kami ng mga anak. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Thank you, Pastor. Nice message.